kapangyarihan ng panalangin. Si Gajendra sa kanyang nakaraang buhay ay isang dakilang deboto ni Panginoong Vishnu. Ang kanyang pangalan noon ay Indradyumna at siya ang hari ng bansa ng Tamila. Ayon sa Veda, tinalikuran ng haring ito ang buhay pamilya at nagtayo ng isang maliit na kubo sa kabundukan ng Malaya Chala kung saan palagi niyang sinasamba ang kataas-taasang persona ng Diyos ng tahimik. Isang araw, si Agastya Rishi kasama ang maraming disipulo ay dumating sa ashram ni Haring Indradyumna. Ngunit dahil ang hari ay abala sa pagme-meditate sa kataas-taasang persona ng Diyos, hindi niya maayos na naipagpakita ng paggalang si Agastya Rishi. Dahil dito, labis na nagalit ang Rishi at isinumpa ang hari na maging isang mangmang na elepante. Alinsunod sa sumpang ito, isinilang ang hari bilang isang elepante at tuluyan niyang nakalimutan ang lahat ng kanyang dating gawaing debosyonal. Gayunpaman sa kanyang pagiging elepante, nang siya ay mapanganib na sinunggaban ng isang buwaya, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay sa paglilingkod sa Diyos at naalala rin niya ang isang panalangin na natutunan niya noon. Dahil sa panalangin iyon, muli niyang natamo ang awa ng Panginoon. Kaya agad siyang napalaya at naging isa sa 4 na kamay na kasamahan ng Panginoon. Ang panalangin ay isang napaka-personal na proseso at marahil ang pinakapanglahat dahil ito ay matatagpuan sa lahat ng relihiyon at kultura ng buong mundo. Ang panalangin ay mula sa ating pinakamalalim at personal na pakikipag-usap sa Panginoon, hanggang sa mga tanyag na pag-awit ng papuri at pasasalamat na inaawit sa bawat henerasyon. Ang Srimad Bhagavatam ay puno ng ganitong mga taos-pusong pagbubuhos ng damdamin at tapat na pagpapahayag, katulad ng mga panalangin ni Narayana Kunti, Dhruva Maharaj at Prahlad. Si Gajendra rin ay bumigkas ng mga magagandang panalangin na nakaukit na sa kanyang puso mula sa isang nakaraang buhay. Ang ganitong mga panalangin ay sumasailalim sa pagkaunawa at natatanging relasyon ng isang deboto kay Krishna. Ang mga panalangin ay hindi lamang wika ng mga salita, kundi wika ng puso. Ang tunay na kagandahan ng isang panalangin, gaano man ito kahusay o kasimpleng ipahayag, ay nasa katapatan nito. Habang ang taimtim na panalangin ay iniaalay sa Panginoon, kasabay nitong tinutulungan tayong linawin ang ating magulong isipan na kadalasan puno ng nagsasalungatang damdamin, pagnanasa at mga ideya. Paalala sa atin ng panalangin ang ating pinakaiingatang mithiin at tunay na layunin, isang bagay na madalas malimutan at mawala sa kaguluhan ng buhay. Kaya ang panalangin ay isang mahalagang sangkap ng progresibong debosyon. Maari itong ituring na manibela ng buhay, hindi lamang reserbang gulong na ginagamit sa oras ng kagipitan. May isang makabagong kasabihan. Ang isang linggo na walang panalangin ay manghihina sa isang tao. Kung wala ang panalangin, ang ating mga gawain ay madaling magiging mekanikal, walang personal na ugnayan at mawawala ang inspirasyon. Si Gajendra
ay si Haring Indradyumna dati ay naghandog ng mga magagandang panalangin sa kataas-taasang Panginoon noong kanyang nakaraang buhay. Nang humarap sa isang krisis, naalala ng elepante ang mga maririkit na bersikulong iyon at kusa niya itong inusal upang makuha ang atensyon ng Panginoon. Pinuri ni Gajendra ang personalidad ng kataas-taasang Panginoon, kinikilala na ang mga dalisay na deboto ay naghahangad lamang ng paglilingkod at hindi humihingi ng mga mabababaw na pagpapala. Gayunpaman, dahil sa matinding panganib na kaniyang kinasasadlakan, nakiusap siya sa Panginoon para sa tulong. Ang kataas-taasang persona ng Diyos, si Hari, ay milagrosong nagpakita roon, nakasakay kay Garuda. Agad na inialay ni Gajendra ang isang bulaklak sa Panginoon na mahabaging nagligtas sa hari ng mga elepante mula sa tubig. Pagkatapos, ginamit ng Panginoon ang kanyang umiikot na sandatang chakra upang putulin ang bibig ng buwaya mula sa katawan nito. Mula sa Srimad Bhagavatam 8.3. Inilalarawan ni Sukadev Goswami ang masayang tagpo matapos mailigtas si Gajendra at pagkatapos ay isinilaysay niya ang mga nakaraang buhay ng dalawang personalidad. Minsan, habang nasa espiritual na pagmumuni-muni si Haring Indradyumna, hindi niya naipakita ang nararapat na pagtanggap kay Agastya Rishi at sa mga disipulo nito dahil sa kakulangan niya ng paggalang at pagiging sensitibo. Isinimpa siya ng matandang pantas na maging isang mangmang na elepante sa kanyang susunod na buhay. Tinanggap ng hari ang sumpa ng may dignidad. Kaya't nang siya'y muling isinilang bilang si Gajendra, naalalan pa rin niya ang kanyang mga panalangin mula sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, noon naman, habang naglalaro sa tubig ang Gandharva na si Haring Huhu kasama ang mga kababaihan, hinila niya ang paa ni Devala Rishi na sa kasalukuyan ding naliligo sa tubig. Dahil sa pambabastos na ito, isinumpa siya ni Devala Rishi na maging isang buwaya. Nang taimtim na humingi ng tawad si Huhu, pinagpala siya ng pantas na makatanggap siya ng biyaya sa Panginoon, kasabay ni Gajendra. Haribol.